Hello, hello mga kaibigan! Nandito na naman tayo para pag-usapan ano ba ang mga destinasyon ng mga Pilipino na gustong mag-umpisa ng bagong buhay sa ibang bansa, yung gustong umunlad ang buhay sa ibang bansa. Today, pag-uusapan natin ang Finland! O di ba? Ito po ang #1 happiest country in the world. O di ba? Happiest country. Kasama natin ngayon si Catherine Altarejos, ang CEO ng World Connect, ang pinakamalaking agency sa buong Pilipinas with 15 branches. Diba? Dami! Wow! Manay Cathy, batiin natin sila. Good day, everyone, and to you also, Jovit. Good day. Today, Finland na pag-uusapan natin. Ano ba ang magandang balita para sa ating mga kababayan? Ang daming kliyente nang tanong palagi, saang bansa ang pwede ko masama ang aking asawa at mga anak, especially in Europe. They want to know the country in Europe na open for spouse and kids, which is Finland yun. Pwedeng isama ang spouse and kids. Maganda yan kasi ang Pilipino ayaw nahihiwalay sa pamilya. Yes. So through the student visa pathway, postgraduate program yan, 1 taon, then masasama yung asawa at mga anak. Wow! So 1-year program yung postgrad. Kung gusto nila mag-masters, add lang sila ng 6 months. Ang maganda, it's an English program, so no need an IELTS. Wow, Walang IELTS. Kasi, takot sa IELTS sa mga Pilipino. Yes. And pag ikumpara sa ibang bansa, pag nagsama ka ng asawa at mga anak, you have to take the IELTS exam. In Finland, walang IELTS at maganda pa, walang medical. So ganito yan mga kaibigan, mag-aaral kayo. Pero alam mo sa Europa kasi 2 or 3 days lang sila nag-aaral, hindi katulad sa Pilipinas na 6 days a week. At ang Finland ang #1 most literate country in the world. Kahit 2 days lang sila pumapasok sa school. Galing, di ba? Anyways, ganito po yan mga kaibigan. So ang pagkakaintindi natin dyan, 2 days sila mag-aaral tapos pwede sila magtrabaho. It could be 3 days or 4 days, depende sa kurso, yes, university, okay. depende sa program. So, nakakapagtrabaho sila. Yes, and it's 30 hours a week. Yun. So, allowed sila magtrabaho 30 hours. Yung asawa nila, Full-time. full-time. Yung mga anak nila, Libre ang pag-aaral. libre rin ako. Sarap pakinggan. Libre pag-aaral. Dito sa Pilipinas, magkano tuition fee? Di ba? Naku, mamumulubi ka. Yun yung benefit ng Finland. Pwede mong isama ang buong pamilya. Asawa can work full-time. The kids will get free education. At saka ang gaganda dyan, alam ko sa Finland, pag residente ka na at citizen ka na, at nawalan ka ng trabaho, may allowance ka sa gobyerno. Galing, di ba? Yun, no? Yeah. So, pag-usapan natin yung process. So, kailangan tapos sila ng bachelor's degree in the Philippines. Bachelor's degree. Kailangan lang at least meron silang 2 years relevant work experience 2 years para work. kumuha ng postgraduate program. Age requirement, flexible ang Finland sa age, so even matured clients pwede So katulad ko na meron ng 20% student discount. Wag naman ganun. Hindi, wala. So, 52, 53, pwede pa. Okay. Uy, yung Then, mga nagtatanong dyan kung pwede na yung mga nasa 50s, pwede pa daw. So, hindi nag-discriminate ang Finland sa age as long as genuine ang ating intention to study the program. So, ang maganda, Jovit, they would study, they will work 30 hours a week. After 1-year program, they have an option to progress into a master's program. Add lang sila ng 6 months. May mga kababayan kasi tayo, Jovit, na hindi na nag-masters. It's because, di ba, when you're working part-time, you get to meet employers. Nagugustuhan na yung Pinoy. Nai-sponsoran na for a full-time work. So, hindi na sila uuwi ng Pilipinas pag-graduate. Di ba? Tuloy-tuloy lang Correct. sila nag-work. And normally, in Finland, after mo matapos yung program at ma-sponsoran ka for a work, they will give you an open-ended contract 4 years na yan. 4 years pa. So, 4 years work permit na yan pag may mag-sponsor sa'yo for work. It's a contract na 4 contract. years ang validity ng contract. So, Okay. after the course na 1 year, nagustuhan ko nung part-time na pinagtrabahuan mo. So, that's why pabibo na dapat yung Pinoy. So, pag makakuha sila ng sponsor, convert na yung student visa to work permit. Wow. So, yung pagkukuha ng 6 months masters, it's an option for them kung gusto. Ito ang gustong malaman ng Pilipino. Pwede ba ako mag-migrate dyan? Yan ang mga tanong. Of course, pwede. As long as they meet the requirements of the country, open ang Finland for migration. So they can become permanent residents of Finland Yun. once ma-meet nila yung requirement ng Finland. So we will discuss that further.
once kliyente natin sila Correct. at nakapag-start na sila. Kasi libre naman ang assessment sa World Connect. So pag tayo'y nagkasundot, nagkapirmahan na ng kontrata, we'll discuss the entire process sa inyo para kayo ay maging permanent resident and eventually citizen doon. If they have a Finland student visa, they can go to Paris, they can go to Switzerland, they can go to Spain. Yung tipo na bubisit they ka can sa go to aral, Italy. sa work, ay naku, I'm going to Paris for the weekend. Social, di ba? Magagawa nyo na yan pag nandun kayo sa Europa. At ang kagandahan yan, pag naging citizen na kayo ng Finland, kasi all citizens ng EU, you can work in any other country, di mo kailangan ng visa. Basta within the European Union. Galing, Yeah, di so ba? there is a higher probability for the students to become a permanent resident and eventually become a citizen. of Libre Finland. pa ang ospital dyan. Galing, no? Magkasakit ka, kahit sabi mong yung mga surgery na mga complicate, libre. Ang pinaka-benefit kasi ng Finland, if you have spouse, better ang Finland. Kasi sa ibang countries in Europe, you can't bring right away your spouse and kids. Yung mga Pilipino Sa Finland, ayaw mahiwalay eh. Pwede mo nang isama kaagad yung iyong asawa at mga anak. And pagdating mo ng Finland, hindi ka na mag-a-apply ng residence permit yung unlike sa ibang EU countries that you have to process again para mabigyan ka ng work rights. Dito sa Finland, bago ka umalis, mapaprocess na ang iyong Ba, residence galing, ano? permit. So pagdating mo ng Napaka-efficient. Finland, you can work right away and study right away. Wow. Alam nyo mga kaibigan, ang kagandahan dito ha. Ang kagandahan dito ay talagang kasama ang pamilya. Yan ang number one sa mga Pilipino eh. Pag pamilyado ka, pag single ka, doon ka na maghanap ng forever mo. Ang maganda pa, Jovet, the tuition fee is 30% cheaper kumpara sa ibang bansa. So the tuition fee that we are promoting right now, mababa kumpara sa ibang other Wow. countries na nag-o-offer ng postgraduate program. So to know about the fees, ano ang mga babayaran, better to have a one-on-one consultation with one of the offices of World Connect. Correct. Then once you are qualified, then you can start the application. No IELTS, no medical, at ang pinakamaganda, you can bring your spouse and kids with you. If you are interested, visit one of the offices of World Connect in the Philippines. Thank you. Mabuhay!